Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila nagkakagulo na nga ang panig ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya at kampo ni General Katapang dahil sa patuloy na dumarami ang supporters at naniniwala kay General Bantag. At kabaliktaran naman sa kampo ni Department of Justice Secretary Rimulya, dumarami rin ang nagagalit at bumabatikos sa kanya dahil sa patuloy na pag-atake at paghahanap ng butas at kaso kay suspended Bucor Chief General Bantag. Sa bagong balita na ating nakalap mga kabanat, kinausap di umano ni Secretary Boying ang PNP, NBI at kampo ni Ray Mabasa, kapatid ni Percy Lapid Mabasa. Kaugnay naman sa petisyon ng kampo ni General Bantag na mag-inhibit ang Department of Justice at ilipat sa ombudsman ang kaso na ibinibintang sa kanya upang doon litisin dahil wala silang tiwala sa Department of Justice na pinamumunuan ni Secretary Rimulya. Nauna nang sinabi ni Rimulya na hindi siya papayag na ilipat sa ombudsman ang paglilitis. Sumagot na rin nga ang PNP, NBI, kampo ni Ray Mabasa na may jurisdiction ng Department of Justice sa pagdinig ng kaso at hindi ito dapat ilipat sa ombudsman. Samantala, si General Katapang naman na pansamantalang ipinalit kay Bantag bilang acting director ng Bucor ay patuloy rin sa paghahanap ng butas at kaso na pwedeng ibintang kay Bantag. Ang pinaka-latest nga po dito ay kasong plunder naman na ipapataw ni Katapang dito kay General Bantag. Dahil sa di umano ay may nakita silang katiwalian sa Bucor noong namumuno pa doon si General Bantag. At dahil nga sa balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi nakapagpigil na magbigay ng kanilang reaksyon at komento. At ayon pa sa kanila, Bantag, bantag, bantag ang laban ng nakararaming taong bayan. Kapag ganyan po ang gagawin sa batas ng mga nakaupo sa gobyerno natin, patunay lang po na wala na talagang pagbabagong mangyayari sa gobyerno natin hanggang ang mga nakaupo ay ganid sa kapangyarihan. Patuloy nang malulugmok ang mga mahihirap at ang mayayaman ay patuloy na magpapayaman. Wala nang mangyayaring maganda sa mga Pilipinong dukha. Patuloy na maghihirap ang mga mahihirap kahit pabigyan ni BBM ng bahay ang bawat Pilipino. We support General Bantag. Halatang halata naman na para bang sila lang ang nakakaalam at ayaw ipaubaya sa iba ang panghuhusga. Paano pa kung mangyayari sa mga ordinaryong mamamayan? Nananawagan po ako sa 31 million na ipaglaban natin ang buong puso si General Bantag laban sa mapangaping hustisya sa ating bansang Pilipinas nating mahal. End quote. At yun nga mga kabanat, mukhang patuloy na dumarami ang supporters at naniniwala kay General Bantag. At kung kayo ang tatanungin mga kabanat, sino sa dalawang kampo ang inyong paniniwalaan? Ang kampo ba ni Rimulya at Katapang o ang kampo ni General Bantag? Panoorin ang full video. Mukhang padagdag po ng padagdag ang binibintang kay Bantag. Ngayon pong araw, may lumantad na naman po na PDL na nagsasabi po na yung mga high profile na nabalitaan po natin na mga namatay sa COVID. Meron na naman pong sinasabi rito na hindi na naman daw ito namatay sa COVID kung hindi pinapatay, no? Grabe po. Ako real talk, sabi ko nga, let the will of justice begin, no? Dito po kay Bantag kasi ang tagal na eh. 'Di ba? Ang tagal po nilang kumbaga ang bilis po ng announcement na meron na kami, okay na yung mastermind, tukoy na namin nung in-announce po si Bantag, no? Yung persecution po kay Bantag tuloy-tuloy, no? Yung una po, ano lang i-describe lang po natin yung mga pangyayari, no? Yung description po nila kay Bantag parang suggestive po, hindi nga na nga po no, yung parang
huwag ka magtago, magpakalalaki ka, di ba? Ganyan yung mga hamon sa kanya, harapin mo tong kaso mo. Parang sa akin, parang talaga, magtatago ba talaga? Ako nagduda rin eh. Parang ganun kasi yung pinalalabas nila kay Bantag na magtatago. Kasi may pronouncement po si Bantag na hindi ako papayag, no? Makikipagpatayan na lang ako kaysa sumuko. Parang yun ang tuntungan nila, no? So kung tapos na nga naman kung aarestuin siya, pero hindi po ganoon na naganap eh. Binawi po ni Bantag yun, hindi po yun out of ano lang niya yun, yung frustration. Pero ngayon po, squarely hinarap niya po, no? Lahat po ng nagsasabi sa kanya na magtatago siya, tatakbo pagdating ng eleksyon. Ngayon po, hinarap niya lahat. Ang problema, padagdag po ng padagdag yung ibinibintang sa kanya, no? Kaya lang, same pa rin po yung mga testigo laban sa kanya, mga PDLs pa rin. Na in the first place, ang hirap pong patunayan na nagaganap nga yung mga yan, no? Kasi may mga medical records, etc. Ito na naman po. So, una, di ba? Actually, parang nawawala na po sa eksena yung si Percy Lapid. Yung siya, sa sobrang dami na binabatong case kay Bantag. Yung kay Percy Lapid, natatabunan na nawawala na. Percy Lapid Islay, parang isa. Basta para sa akin, guys, iulitin ko lang wala akong kinakampihan dito. Tayo nanonood lang at nagbibigay ng komento at reaction sa napapanood natin, guys. Na lang siya sa mga ibinibintang ngayon kay Bantag, no? Pati nga po yung spokesperson nila, si Attorney Toto Kausing, napakinggan po natin na okay na sa kanila kahit hindi po mahatulan si Bantag sa kaso ni Percy Lapid. Pero plunder, iba na po yung tinatakbo, no? May plunder na, no? Meron pang kaso dun sa mga truck na Red Horse, may kaso pa sa pag-alaga ng hayop, may kaso pa po sa hukayan. Tapos yung akala natin, yun na yung latest, yung sa plunder, no? Yung mga pagpapagawa ng mga bilangguan, meron pa po pala. Ngayon lang po, lumantad po. Ito pong nagngangalang, teka lang, tignan natin kung nagpakilala siya. Baka na, ito po yung top story natin ngayon eh. Nasaan na ba yun? Ito po, GMA, ilang high-profile inmate na nasawi daw sa COVID-19, sinadya raw patayin ayon sa isang PDL, no? So may testigo na po sila. Ito po at sinasabi po na yung drug lord na si Eugene Chua, isa po to, no? Ayan. Okay. So eksklusibong panayam po to ng GMA 24 oras. Ayan, si Rodel Tiaga. Hindi tunay. Hindi tunay. Tunay na. Nasanay tayo sa hindi tunay. Nadudulas na si Kabadong. Ay na pangalan. Isang PDL na nagngangalang Rodel Tiaga ang nagsabi, naglantad, no? Na yung mga high profile na namatay di umano. Hindi, yun yung official, di ba? Yung namatay daw sa COVID ay sinasabi niya po na ilan sa kanila ay pinatay. Grabe na po. Siyempre, nung ini-interview, sino pa bang pangalan yung lalabas niya? Natakot ako, sir. Iniisip ko yung nangyayari sa kanila. Pwede mangyari sa akin, sabi ni Tiaga. No, ito po yung naglantad. Ayan. O, kasama daw yung drug lord na si Eugene Chua doon sa mga napatay. O, sa death certificate, namatay siya sa cardiopulmonary arrest ng cause ay COVID. Okay. Tapos, siya pa raw yung naghugas ng mga ginamit, no? Ayan. Kaya talagang parang isa na naman to. Nang tanungin kung bakit ngayon lang siya naging handa. Ngayon lang daw. Dito na po papasok. Alam naman natin na noong panahon nila Bantag, talaga naman siguro kung magsasalita ka, 1 hanggang 2, talaga namang ipapanganib ng buhay mo. Ngayon, sir, kumbaga payapa na. Hindi, no? Hindi po nakakalimutan yung Bantag eh. Wala siyang duda eh. Okay. So ito naman daw ay nangyari na naman nung panahon ni Bantag. Alam po ninyo, no? Ako po, real talk, dahil si Bantag naman, sinasabi naman niya na haharapin niya. Pero minsan mapapaisip ka eh, no? Yung sinasabi ni Bantag na gusto siyang idiin,
Wala naman pong problema na ano, no? Wala akong problema na nasa korte na lang sana. Kaya lang yung padagdag ng padagdag, halos linggo-linggo may bagong akusasyon laban kay Bantag. Parang baka naman na-ooberan nyo. Maski yung mga taong naniniwala na may kasalanan si Bantag baka maoberan sa, 'di ba? Sa sobrang dami ng gusto nyong isampang kaso laban kay Bantag. Parang mas totoo yung, 'di ba, pinipersecute nyo na si Bantag, wala pa pong na sisimulang kaso kahit na ano dun sa mga binibintang ninyo. Oo nga, tama. Kapit tayo kabadong. Kaya po ang hirap, no? Ang hirap po nung sitwasyon ni Bantag sa isang banda. Pero nakakapagtaka po, bakit yung reaksyon ng pamilya Lapid instead na teka muna, unahin nyo muna yung ano namin, yung kaso namin, kung ano-ano na pinalalabnaw nyo na yung kaso namin. Parang very supportive pa yung spokesperson nila. Na kahit na hindi na siya maakusahan kay Percy Lapid o kahit hindi siya makonvict kay Percy Lapid, basta makonvict lang siya at all costs. Parang ganun Parang hindi na po yung kaso original case ang pinag-uusapan dito, kundi ang habol na talaga, idiin na talaga si Bantag. Kung susundan natin itong mga kaganapan, no? Parang mahirap pong tanggapin na ganun na lang yung buhay din ni Percy. Pati po si Percy Lapid. Nagtataka po ako sa pamilya, bakit parang tinatanggap nyo na ganun na lang yung si Percy Lapid na isa lang siya. Na nung nagsimula, parang ang laki-laking krimen. Tapos ngayon, parang isa na lang siya sa mga ibinibintang na kasalanan ni Bantag. Okay. So, katulad po ng dati, tayo po ay nagre-react lang sa balita ayon po sa ating pakiramdam. Kahit pa paano siguro, parang pagdududahan mo, no? Wala pa pong tao siguro na pinakamaraming binintang sa loob ng napakaikling oras. Buhat na namatay si Percy Lapid. Napakarami. Ang dami na pong naibintang ngayon kay Bantag. So, susundan pa rin po natin yan. Huwag po kayong mag-alala. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.